Magandang hapon mga bata. Tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Thank you for giving us a mind that can know and a heart that can love. Thank you for giving us the chance to continue learning amidst the pandemic that have caused a lot of changes in our lives. We are sorry for the times we have failed you. We humbly ask for your forgiveness. Father, help us to focus on our studies. When learning becomes difficult, grant us the gifts of courage and enthusiasm. Grant us the courage to use our knowledge in making a difference into the lives of the people around us. All this we pray in your mighty name. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Maaari na kayong maupo. Maaari bang tingnan ninyo ang inyong mga katabi kung sino ang lumiban sa klase? Magaling! Masaya ako dahil lahat kayo ay kompleto ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon muna akong babasahin na kwento. Ito ay pinamagatang ang pakikipagsapalaran ni Ting Kuting ni Elijah Rebenque Reyes. Pero bago ako magsimula, ano na nga ulit ang dapat nating tandaan kapag tayo ay nakikinig sa kwento? Tama, makinig ng maayos. Ano pa? Tumpak, huwag maingay. At ano ang pinakamahalaga? Magaling ilista ang mga mahalagang pangyayari ng kwento. Handa na bang makinig sa kwento? Kung ganon, tayo na't magsimula. Ang pakikipagsapalaran ni Ting Kuting ni Elijah Rebenque Reyes. Si Ting ay isang matabang kuting. Kahit na hindi sila mayaman at walang sariling bahay, hindi siya nagkukulang sa pagkain. Mahal na mahal siya ng inang na si Nanay Muning. Ang lahat ng gusto ni Ting ay kanyang ibinibigay. Siya ang humahabol sa mga masasarap na daga at naghahanap ng malulutong na tinik. Ngunit may isang ugali si Ting na talagang hindi maganda. Matigas ang ulo ni Ting. Lahat ng gusto niyang gawin ay kanyang ginagawa kahit hindi payag ang inang pusa. Meow! Gusto kong makipaglaro kina Mimiw at Ting. Ang paangil na meow ni Ting. Pero Ting, mukhang masama ang panahon. Anumang oras ay maaaring umulan. Baka ka magkasakit. Mahinang meow ni Nanay Muning. Basta! Gusto kong maglaro. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Meow!
Mabilis ang pagtakbo ng matabang kuting. Hindi na siya lumingon pa. Dali-dali siyang nagpunta sa may basurahan sa Cadena de Amor. At doon ay naghintay siya sa mga kaibigang kuting. Meow! Bakit wala pa rito si Nading at Muning? Meow! Meow! Nakakainis ang mga iyon. Mahigit 1 oras nang naghihintay si Ting, subalit wala pa rin ni anino ng mga kalaro. Maya-maya pa ay pumatak ang malakas na ulan. Dali-daling sumilong si Ting sa puno ng mangga ni Aling Ising, ang masungit na may-ari ng pinakamalaking bahay sa kanilang lugar. Umihip ang malakas na hangin. Sa sobrang lakas nito'y nagbagsakan ang maliliit na mangga. Meow! Aray ko po! Ang sakit! Bulalas ni Ting. Sa lakas ng panaghoy ni Ting, nagulat niya ang nagluluto ng sopas na si Aling Ising. Kumuha ng mainit na tubig ang matanda at buong lakas na ibinuhos iyon sa matabang kuting. Ito ang mainit na tubig! Ha 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 ha! Ewan ko lang kung bumalik ka pa. Perwisyo kayong mga pusa. Mabilis ang pag-iwas na ginawa ni Ting. Ngunit sa kasamaang palad, nahagip pa rin ang kaniyang buntot. Mabuti at daplis lamang kaya't hindi siya ganong nasaktan. Meow! Muntik na ako roon ha! Ang sungit pala talaga ng matandang iyo. Kaya pala sa tuwing uwi si nanay Muning ay may sugat siya at nababawasan ng kanyang mga balahibo. Marahil ay laging nabubuhusan ng tubig na mainit si nanay. Ang sama kong kuting. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Ting. Hindi niya naramdaman pa ang ulan o ang ginaw na dala ng hangin. Siya'y dahan-dahang naglakad sa gitna ng daan. Alam niya nga ngayong nagkamali siya. Naging napakatigas ng kanyang ulo. Nais niyang yakapin ng ina ng buong higpit upang humingi ng tawad. Meow! 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 Pamilyar ang meow na narinig ni Ting. Iisa lamang ang pusa na may ganoong tinig at hindi siya maaaring magkamali. Sa may kanto ng Cadena de Amor kung saan naroroon ang basurahang laruan ni Ting at ng kanyang mga kaibigan, nag-aabang sa gitna ng malakas na ulan ang kanyang nanay Muning. Lalong pumatak ang mga luha sa mata ni Ting. Binilisan niyang tumakbo upang yakapin ang ina. Tawad po, inay! Mula ngayon, hindi na magiging matigas ang ulo ko. Meow! Anak, meow! Nauunawaan kita, anak. Salamat sa Diyos at natuto ka na. Magkasabay na naglakad, pauwi ang mag-ina. Baon ni Ting ang aral na kanyang nakuha. Naunawaan ba ang kwento ni Ting Kuting? Kung ganon, batay sa inyong mga inilista na mahahalagang pangyayari sa kwento, ano ang pangalan ng kuting na matigas ang ulo? Tama! Ang pangalan ng kuting na matigas ang ulo ay si Ting. Ano naman ang pangalan ng kanyang ina? Tumpak. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Nanay Muning. Ako ay natutuwa dahil naunawaan ninyo ang kwento ng ang pakikipagsapalaran ni Ting Kuting. Bago tayo magsimula, basahin muna natin ang ating layunin sa araling ito. Sa pagtatapos ng klase ngayong hapon, kayo ay inaasahang makagagawa ng mga sumusunod. Basahin natin ng sabay-sabay. A. Nabibigyang kahulugan ang salitang magkatugma. B. Naipapakita ang pagkilala sa mga salitang magkatugma. At C. Natutukoy kung magkatugma ang dalawang salita o hindi. Mayroon akong mga kinuhang salita sa ating kwento. Babasahin ko muna ito pagkatapos ko ay kayo naman. Naunawaan ba?
Sige. Ting, kuting, nanay, bahay, mainit, masungit. Kayo naman ang magbasa. Ano ang napansin ninyo sa hulihang tunog ng mga salita? Magkatulad ba ang mga tunog? Tama, magkakatulad ang hulihang tunog ng mga salita. Saan sa mga salita ang mayroong magkatulad ang hulihang tunog? Tumpak, ting at kuting. Ano pa? Tama, mainit at masungit. Ang mga salitang ito ay magkakatunog ang hulihan.